Kahit ano pang paninira ang gagawin nila laban sa Vice Presidente na si Inday Sara Duterte, hindi nila masisira si Vice President Sara Duterte dahil lalo pang ang dumadami ang sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Kahit ano pang sasabihin nila, banggitin nila diyan, lalong-lalo na yan si Claire Castro. Wala na tayong narinig na magandang sinasabi diyan pagka si VP Sara Duterte na ang pag-uusapan. Lagi yan nagpaparinig. Tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay ginagamit ang kakayahan at kahusayan para sa ikabubuti ng nakakarami, hindi para magsilbing mastermind sa pagpapayaman ng sarili. O di ba? Grabe yan ito si Auntie Claire. Wala talaga tayong naririnig dito pagka tungkol na sa mga Duterte ang pag-uusapan. May buwelta talaga, may bana talaga, may parinig talaga ito. Kagaya niyan, yung sinasabi niyang mastermind para pagpapayaman sa sarili. Di ba? Doon yan nanggagaling sa impeachment trial na binabanggit doon ng prosecutor. Ngayon, dito pinaparinig na naman niya. Alam na po natin kung sino pong pinaparinggan niya diyan sa pagsasabi niyang mastermind para magpapayaman sa sarili. Kundi si VP Sara Duterte po ang pinatungkulan niya diyan dahil doon sa impeachment trial binanggit ng abogado niyan. 'Di ba? Na mastermind daw. Alam na po natin na si VP Sara Duterte yung ibig sabihin ng mga sinasabi nila. Pero kahit ano pang gawin nilang paninira kay Vice President Sara Duterte, hindi iipikto yan. Walang talab yan. Hanggang dyan na lang po talaga sila sa paninira dahil yung impeachment na yan, wala naman tayong nakikita talaga dyan na pruweba nila na talagang binulusan ni VP Sara Duterte ang pera. Di ba? Kaya dyan na lang sila. Paninira na lang ang talagang ginagawa nila. Lalo na itong babae na to, wala tayong maririnig dito na maganda pag Duterte na pag-uusapan. Laging may banat ito. Kagaya nung comment ni VP Sara Duterte na bahang-baha sa Maynila, pero impeachment pa rin yung nauuna o inuuna. Ngayon, sinagot na naman dito ni Jose Claire Castro. Ang sabi niya, totoo naman baha ang Pilipinas, doon daw sa Davao. Doon daw sa Davao ang baha. Grabe, di ba? Pagka Duterte talaga pinag-uusapan, walang masasabi na maganda si Jose Claire Castro. At tingnan mo yan, si BBM, nakatanggap yan ng ano bang natanggap yan na naging doctor degree ba yan? Grabe si Jose Claire Castro, di ba? Wala pa akong narinig dito kay Jose Claire Castro na maganda talaga pagka, tinatanong tungkol sa Duterte. Talagang may banat agad. Minsan may nakahanda palagi itong picture no? May nakahanda itong picture minsan ipipakita niya dyan sa presko niya. Ayan, bubilta na naman siya. Ganun yung mga banat dito. Pero ang problema dyan, walang naniniwala sa kanya. Walang naniniwala talaga sa kanya. Kahit ano pang paninira niya kay Vice President Sara Duterte, walang naniniwala sa kanya. Makikita naman natin sa mga reaction, di ba? Puro laughing, di ba? Laughing emoji ang makikita natin yan na napakarami. Pagka siya ang bumabatikos o bumabanat sa mga Duterte. Kahit hindi nga lagi lang itong pinagtatawanan dyan sa sa reaction. Puro laughing, napakarami. Di ba? Kaya kahit ano talagang gawin nila. Kaya ang ginagawa nila ngayon, kung ano-ano na lang yung binabanggit nila para masira lang ang Vice Presidente. Di ba? Yan na lang talaga ang target nila dahil hindi naman po talaga nila mapapatunayan na ang Vice Presidente ay nilustay niya ang pera ng confidential fund. Hindi nila mapapatunayan yan. Kaya ayan, nagbabanggit na lang sila ng kung ano-ano para ikakasira sa ating Vice Presidente. Ang Vice Presidente natin ay nagtatrabaho ng maayos. Saan ka makakakita ng Vice Presidente na pumupunta sa iba't ibang sulok ng bansa natin, di ba? Yung mga malayo na lugar na pupuntahan yan ni Vice President Sara Duterte, nadadalaw niya yan. Sabaga nakikita niya kung ano ang hirap sa mga taong naninirahan doon.
Sila, nakakagawa ba sila ng ganon? Di ba? Hindi. Kahit si VP Sara Duterte may kinakaharap na impeachment, maraming problema ang kinakaharap, pero tuloy-tuloy ang trabaho. Yung mga tulong ni Vice President Sara Duterte sa kanyang opisina sa mga taong nangangailangan ng tulong, di ba? Hindi yan binabalita. Ganon katindi ang panahon ngayon nga kapag nagawa ng magaganda si VP Sara Duterte, lalong-lalo sa kanyang opisina, hindi natin nakikita yan na binabalita yan sa mainstream media. Ganon sila. Pero kahit ganon pa man, nakikita po ng mga tao sa sambayanang Pilipino na nagtatrabaho o nagsiservisyo para sa bayan si Vice President Sara Duterte. Di ba? Hinahabol nila ang confidential fund dahil di amano, binulsa o nilustay, ginamit sa pansariling kapakanan lang ni VP Sara Duterte. Pero ang sabi na nga ni Ortonio, ang gusto ni VP Sara Duterte na yung pira ay magamit sa tama. Yon ang gusto at sinasabi talaga ni VP Sara Duterte. Dahil si VP Sara Duterte, alam po natin na galit sila sa mga kurap na opisyal. Yan ang katotohanan. Galit ang mga Duterte sa mga kurap na opisyal. Pero ngayon, sila pa ngayon ang pinagbibintangan. Si VP Sara Duterte ba ang pinagbibintangan na ayan. Pero kung gusto talaga nila ng accountability, dapat lahat mula sa Pangulo hanggang sa baba, sa lahat ng may mga confidential fund, imbestigahan nila nang malaman nila ang katotohanan. Diba? Kung sino talaga dyan ang nambulsa ng pera ng kaba ng bayan. Magkano yung pera ni VP Sara Duterte? Hinahabol nila 125 million. Kung talagang corrupt si VP Sara Duterte, edi sumali na sana yan siya sa flood control at doon mangulimbat ng pera. Nandoon yung bilyon-bilyong pera. Bakit dyan pa sa 125 million? Kung magnakaw ka lang naman o mambulsa ka lang naman ng pera, ay doon ka sa flood control. Dahil doon talagang bilyon ang pera. Mali-malitang pera ang makukuha mo kapag sumali ka dyan. Diba? Pero hindi gawain ng Vice Presidente yan na mambulsa ng pera ng kaba ng bayan na pinaghirapan ng mga mamamayang Pilipino. Yung iba dyan na ng mga manhead, yan ang mga ginagawa nila. Bilyon. Pero ang hinahabol nila ngayon at nag-iisang hinahabol nila si VP Sara Duterte sa halagang 125 million. Tapos, hindi pa yan binulsa ni VP Sara Duterte dahil ginastos ng tama. Di ba? Nasa maayos ang paggastos si VP Sara Duterte sa confidential fund. Walang ni 5 na napunta sa kanyang bulsa dahil gusto niya magamit yung pera para sa bayan o para sa kaligtasan ng mga tao kung saan man sila pupunta. Pero yung iba dito, sila ang may pansariling interes dahil si VP Sara Duterte lang ang kanilang iniimbestigahan. Ayan, may mga ebidensya naman na nagastos ng maayos, pero kung ano-ano pa rin ang sinasabi nila para lang masira ang Vice Presidente. Kahit bawal sabihin, sinasabi nila. Kasi hanggang doon na lang talaga yung bagsak na ni. Siraan na lang nila si VP Sara Duterte, pero hindi na naniniwala ang karamihan ng mga Pilipino sa mga pamumukol nila kay Vice President Sara Duterte dahil mas dami pa nga o dumami pa nga yung mga sumusuporta sa kanya. Marami na pong naiinip na sana 2028 na para magkaalaman na ang lahat kung sino talaga ang gusto ng sambayanang Pilipino, yung majority ng sambayanang Pilipino kung sino talaga ang gusto. Kahit ako naiinip na rin, sana bukas 2028 na para magkaalaman na